O eto ho tayo mga kababayan. Naku po, meron na naman pinapakalat yung mga DDS. At eto, ano to, Duterte Youth Party List? Sino ba ano nito? Sino ba head nito? Alam ko, ano eh, hindi ba yung ano, yung si, nakalimutan ko eh, yung mismong head nitong Duterte Youth Party List. Parang may pinapakalat ho sila dito mga bossing. Sabi nila dito, eto ang hindi peke, no? Eto ang hindi fake news. Ayan ha, Duterte Youth Party List. Ito ang hindi fake news. Mismong kaalyado ng Administrasyong Marcos, ang US daw po, si Cardena. Yan nga, di ba? Oh. Ito ang hindi fake news. Mismong kaalyado ng Administrasyong Marcos, ang US government, ang nagwa-warning sa mga paalis sa mga international airports nila na delikado ang pagpunta sa Pilipinas ngayon, which is ito yung pinapakita nga ho, mga kababayan. No? United States of America, Department of Homeland Security, Washington. Basahin ho natin ha. Passengers are advised that the security of Homeland Security has determined that Ninoy Aquino International Airport, ayan po, in Manila, Republic of the Philippines, does not maintain and carry out effective aviation, no? Security measures, mga kababayan. Kumbaga, hindi safe sa Pilipinas. Pagpupunta kayo doon, hindi daw fake news yan. Tingnan niya natin. Sabi dito, mga kababayan, sa balita po ng Inquirer, ayan mismo, dito muna tayo. Oh, asan ba yan? Sabi ng balita ng Inquirer, ito po ay, kailan? Nasaan na yung date? Oh, Manila, Philippines, no current travel advisory has been issued by United States authorities against Ninoy Aquino International Airport or NAIA or other Philippine airports, no? The Department of Transportation said, yun po pala mga kababayan, the DOTR said that its Secretary Vince Dizon wrote to the U.S. Transportation Secretary Administration TSA clarifies a post circulating showing a digital announcement displayed in Sacramento. Yun pala ay panahon ng dating Pangulong Duterte, 2019. It was discovered upon consultation with TSA authorities in Manila that TSA Sacramento may have mistakenly included the old travel advisory, which was issued 2018 but lifted 2019. Mga kababayan, the airport monitors. Sino po ba ang nakaupo nung kasagsagan po ng 2018 at 2019, mga bossing? Sabi ni Boy Balita, si Boy Balita, sabi ni Boy Tinapay, kahapon, balita iyan. Ngayon, mga kababayan, bakit nyo binabalik? Ano ba naman kayo? Para ano? Masira ang presidente, masira ang administrasyon, kayo naman. Hindi na kayo na hindi na kayo na tawag dito, hindi na kayo nadala. Bakit to, mga kababayan? Kasi yung mga fake news, yung mga ganyan po na paninira lang para hindi tangkilikin o para hindi suportahan ng mamamayang Pilipino ang gobyerno ng Pilipinas, hindi na po epektibo at wala pong kumakagat. Di ba, sabi ni Jane Lasarte, presidente na naman. Biruin nyo mga bossing, isang na-realize ko dyan sa airport ha, yung yung laglag bala. Na-realize ko mga kababayan, nung panahon ng laglag bala, di ba, bago maupo o during election, no? During election po ng 2016 mga kababayan, may laglag bala na. At ang sinisisi nga po ng sambayan ng Pilipino si Noynoy Aquino dahil siya yung nanunungkulan nung panahon ng laglag bala. Na-realize ko mga bossing, saglit lang, nung nangangampanya ang dating Pangulong Duterte, ginamit niya yung sabi, pag kayo
O ginamit niya. Pag kayo ginawa nyo at patuloy kayong naglaglag bala ng ganyan, ipapakain ko sa inyo yan. Siyempre, nagsigawan tao. Ayaw natin ng meron tayong airport na ganun, mga kababayan. Diba? Sigawan ng tao, Woo! Duterte! Duterte! Matapang. Ano po? Pero pagkaupo, ubus agad, wala agad. Sabi ko, ayos ang timing nun sakto yun So ngayon mga bossing, ang sigaw ng mga DDS, eto na naman daw po, may laglag bala na naman daw mga kababayan. No? Sabi ko, bakit ganun? Nung nawala si Pangulong Bongbong nung nawala si Digong, biglang may laglag bala na naman. Hindi kaya, tanong lang, sila din ito? Kasi wala naman tayong makita. Ano ang purpose nung maglalagay ng bala doon sa bag? No? Para maglagay ng bala. Wala naman walang kita. Hindi naman nila mapagkakakitaan yun. Etc. Wala. As in zero. Kumbaga, masisira lang yung administrasyon na nakaupo kung merong ganyan. Kung sana ba? Nako, kumita na naman yung naglaglag bala. Pero wala tayong mabasang pagkakakitaan nila para maglagay ng bala doon sa mga bag ng mga paalis Diba? Ang nakikita lang natin, mga bossing, masira kung sino man ang administrasyon na nakaupo. Kagaya po, diba? Nung kay Pinoy. Tayo, di ba? Sabi natin, naku, sawa na tayo sa mga dilawan. Ganun pa tawag natin. Sawa na tayo doon sa mga kakamping, etc. Palitan na natin yan. Biglang saktos, entra si Digong. Pag kayo nahuli ko na naglalaglag bala, ipapakain ko sa inyo yan. Siyempre, sigawan naman yung sambayan ng Pilipino. Eto na naman ngayon. Laglag bala na naman ngayon. Di ba? Na wala naman na mapapala yung kung sino man yung naglaglag bala na yun. Kayo halata yung mga galawan. Sabi ni Maxip, DDS lang din gagawa niyan. Kala nila masisira nila ang administrasyon, di nila alam, kulong din sila. Di ba mga kababayan? Tama nga siguro dahil mabubuko na sila ng China. Kung ano-ano yung mga pinaggagawa na nila ngayon. Ngayon naman, yung airport natin, mga bossing, nagbababala daw ang Estados Unidos na delikado daw sa Pilipinas. Wala naman daw pong ganong mga balita. Di ba? Fake news daw mga kababayan. Sabi ni Lolita, baybayan. Syempre, gawa-gawa na naman yan ng mga DDS para si BBM naman ang sisihin, panira nila sa administrasyon ni PBBM. Ganun nga din po ang naiisip ko, mga boss chief amo, sir.